Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa mga naka-online. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Sino pong excited sa pagpunta niya sa bahay ng ating Panginoon? Praise God. Makagising tayo. At alam po ninyo, ako tuwing naliligo ako o magpiprepare, sabi ko, Lord, kasi pag nagpiprepare ka ng papunta ng church, napakarami po ng mga ginagawa ng kaaway para malate ka. Ano po? Kaya dapat advance ka eh. Dapat 1 hour o 1.5 hour before na pumunta ng church, dapat nakaayos na lahat. Ano po? Iba po yung excitement kapag alam mo na yung sinasamba mong Diyos ay buhay. Yung every time na lalapit ka sa Kanya, yung damang-dama mo, yung kalinga niya, yung pag-ibig niya, yung prayer mo, alam mo na sasagutin niya doon sa Kanyang tamang pamamaraan, yung Kanyang will, sa bawat isa't isa po sa atin. Lagi ko pong nababanggit sa likuran ng pulpitong ito, na napakaganda ng mga mensahe ng ating Panginoon. Kung babalikan po ninyo lahat, yung mga mensahe ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka iiyak o magpapasalamat sa ating Panginoon. Na ito pong mga mensaheng ito yung nagbigay sa atin ng kalakasan, nag-encourage po sa bawat isa't isa sa atin, na nauna ang mensahe ng ating Panginoon bago pa may nangyari sa buhay mo o doon sa mga mga araw na iyong pinagdadaanan o may mga problema na iyong pinagdaanan. Lately po, dahil nga po na-share ko na po ito, yung the power of yung gratefulness. Nauna na po ito pagkatapos yung aking biyanan po namatay. 4 days po dahil biniyayaan po kami ng isang business. Pagkatapos, 4 days nakasara po kami. Lunes, magbukas po kami, na discovery na lang na misis ko na pinasukan pala kami. Ako naman po, nasa police po ako. Dahil every Monday po, maaga doon, nagtuturo o nag-i-invocation po doon. Pagdating ko po dito, tinawagan ako o nag-text, sabi pinasukan kami. Alam po ninyo, hindi ko na nadamay yung dating pagkatao. Yung lumang pagkatao. Yung magagalit ka, mag-iisip ka kaagad, yung may pagmamalaki ka, marami akong kakilala. Hindi po pumasok sa isip ko yun. Ang kaagad po, ng Holy Spirit, alam mo ba si Job? Paano si Job? Si Job. Hindi ba si Job po nawalan lahat? Pero, ano ang sabi niya? Sa magagandang o mabubuting bagay lang ba tayo marunong magpasalamat? Paano yung mga hindi? Kaya alam po ninyo, kaagad sabi ko, Lord, salamat po. Unang naisip ko, salamat po Panginoon. Wala kami doon nung pasukan kami. Kung hindi, lalaban ako. Walang nangyari. Kaya nga po dito, nakikita po natin, napapansin natin, na pag-aaralan natin, ang Diyos hindi po huli. Laging perfect po yan. Laging nasa tamang panahon po yan. Oras. Talagang i-advance na niya para ikaw, kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, yun yung magiging kalakasan mo. Doon ka hihigop, doon ka kukuha ng lakas ng loob na sasabihin mo, Lord, salamat po, totoo ang salita mo. Kaya nga po sa umagang ito o sa buwan ng August, ang ating pong mensahe ay patungkol po sa prayer. Learn to pray. Yung pray in Jesus' name. Bakit kaya sa pangalan ni Jesus tayo mananalangin? Bakit hindi kaya sa ibang pangalan? Marami pong nananalangin na iba po yung binabanggit na pangalan. Pero dito po, pag-aaralan natin the whole month of August ay tungkol po sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit tayo mananalangin? Bakit tayo magpipray sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus? Learn to pray. Ito po yung tema ng ating
topic po sa buong August. Sa Luke chapter 11, verse 1, ang sabi po dito, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, Jesus, salamat po na kami po ay inyong iningatan sa buong magdamag at sa pagkagising po namin. Salamat po sa panibagong buhay, buhay na pag-asa, sa aming hininga, sa malakas na aming pangangatawan, Panginoon. Wala po kaming karamdaman o kahit na meron kaming karamdaman, ang sabi ng iyong salita, kami po ay magaling na at ito po ay aming pinaniniwalaan at aming Panginoon inaangkin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po sa pag-iingat ninyo sa amin, sa pagpunta po namin sa iyong bahay-sambahan. Salamat din po, Panginoon, binigyan mo kami ng maliwalas na kaisipan, Panginoon, upang marinig, maunawaan, intindihin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming praise and worship. Kumilos ka na, nadama ka na namin, Panginoon Diyos. Patuloy po namin hinihingi, Panginoon Diyos, ang iyong presensya, Panginoon Diyos, na maranasan pa namin ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ako po, Panginoon Diyos, ay lukuban mo ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko, Panginoon. Ang pangalan mo lang ang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kasagutan ng mga kahilingan, dalangin ng aking mga kapatid, Panginoon. Yung may mga kabigatan sa kanilang mga puso, may mga problema, may mga pinagdadaanan, Panginoon, ng pagsubok, Panginoon Diyos, ng mga trials sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa katagumpayan na pinagkaloob mo na po sa kanila, Panginoon. Sa kapayapaan, sa gagaanan ng kanilang kalooban na iyong pinagkaloob, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, salamat po. Salamat. Sa iyo lang namin ibibigay ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sino pong naniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Tayo pong lahat. Kung bakit naririto po ang bawat isa't isa sa atin, dahil noong ipinahayag sa atin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, kung ano ang meron sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tinanggap po ninyo, pinaniwalaan po ninyo. Noong tinanggap po ninyo ang ating Panginoong Jesus bilang sarili ninyong tagapagligtas, merong kapangyarihan, may kakaiba kayong naranasan, nadama sa inyong puso, sa inyong buhay. Amen po ba? Kaya po dito, itinuturo po sa atin, binibigyan po tayo ng magandang halimbawa dito sa Luke chapter 11 verse 1. Yung binasa po natin kanina, yung one day Jesus was praying in a certain place. Nananalangin po ang ating Diyos. Every time na pagkatapos niya mag-ministry, bago siya mag-ministry, pagkagising niya sa umaga, pumupunta po siya sa isang secluded o isang private o isang lugar na siya lang ang nandoon. Ito po yung itinuturo sa atin, hindi ba? Yung magkaroon po tayo ng quiet moment o time natin sa ating Panginoon. Yung tayo, siya at ikaw lang. Bakit ganun po yung ipinakita ng Diyos, ni Jesus sa atin? Na kailangan, nandun siya sa isang lugar na walang tao, na siya lang at ang Diyos. Bakit po? Dahil kapag meron kang kasama, kapag maingay ang iyong kapaligiran, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi ng iyong kausap. Di ba? Madalas ganyan po. Pumunta kayo sa palengke. Maingay doon. Meron kayong pinag-uusapan, hindi mo kayang unawain kung hindi paulit-ulit. Ano sinabi mo? Pero kapag dalawa lang kayo, nandun kayo sa isang lugar na private po. Mag-usap man kayo kahit mahina lang yung boses mo.
naririnig mo, nauunawaan mo siya. Di ba? Ang ating Diyos, ganyan po yung hinahanap niya. Yung magkaroon po tayo ng sarili natin. Meron tayong isang lugar kung saan po tayo nananalangin. Siya at ikaw lang. Ano po? Kaya dito, nandun siya sa isang lugar. Yung kanyang mga disipulo, pinagmamasdan siya. At pagkatapos nung manalangin siya, hintay po siyang matapos manalangin. At ang sabi ng isang disipulo niya, Panginoon, pwede hubang turuan ninyo kaming manalangin? Hindi po sinabi, Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin. Ang isang bata po, pwede siyang manalangin. Di ba? Pero ang isang tao, yung man of God, o tayo po, na ginagamit ng ating Panginoon, minsan, nahihirapan po tayo, o madalas, nahihirapan po tayong manalangin. Kaya napaka-importante po ng panalangin. Nakita nila, kapag tapos na manalangin ang ating Panginoon, meron silang nakikita, meron silang nadarama sa ating Panginoong Hesus. Nakikita nila na meron siyang kapayapaan. At kapag nagsalita siya, kalmado lang. Nagsasalita. At yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, nagbibigay ng lakas ng loob, encouragement sa kanila. Kaya nga, Lord, turuan mo kami kung paano manalangin. Kaya nga po dito, makikita natin na napaka-importante po ng panalangin sa buhay po ng isang tunay na mananampalataya. Alam ko po, aminin natin at hindi, nagkukulang tayo sa panalangin. Mahirap po na tumayo ng maaga. Kanina po, akala ko 4:00 na. Dahil nga po, i-review ko pa ang mensahe. Nung magising po ako, mag-3 pa lang ng madaling araw. Pagkatapos gusto ko pa humiga, pero sabi ng Banal na Espiritu, manalangin ka na. Nanalangin po ako. 3:00. Sabi ko, Lord, ikaw ang pinagmumulan ng lakas ko, Panginoon. Alam ko, hindi ako maghihina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Totoo po ito. Pero kapag pinaglabanan mo, Lord, ikaw yung source ng strength ko. Ikaw yung kasama ko. Magiging victorious ako sa araw na ito, sa oras na ito. At hanggang ngayon po, malakas pa yung aking katawan, yung pakiramdam ko po. Kasi ang Diyos po ang nagsusustain sa aking lakas sa kasalukuyan. Kaya sa Matthew chapter 26, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Watch and pray. Kanino sinasabi ito? Sinasabi ba sa atin para pagmasdan natin, bantayan ba natin yung ating kapwa? Hindi po. Bantayan natin yung sarili po natin. Bakit? Ano sinabi dito? Watch and pray. Magbantay ka. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Sino po yung nakaka-experience pagkagising niya sa umaga? Hindi siya nakapanalangin. Ano po ang resulta? Hindi ba magulo ang buong maghapon? Lalo na kung hindi ka pa nanalangin, hindi ka pa nakinig sa banal na Espiritu, mga di ka. Pero ano ang ginagawa mo? Patuloy ka lang doon sa gusto mong gawin. Kaya nga, mainit ang ulo mo, pumapalpak ka sa trabaho mo. Pero kapag nanalangin ka, inuna mo ang Diyos, ang lahat payapa, maayos ang lahat. Smooth ang lahat. Amen po ba? Kaya dito sabi po, watch and pray so that you will not fall into temptation. Napakadali po nating magkasala. Lalo na yung init ng ulo. Napakadali po niyan kapag hindi ka nanalangin. Lalo na po kung nagmamaneho ka pa. Kung driver ka pa. Pero ngayon, ako po natutunan ko na, Lord, nagmamadali yung taong yun. Sana po ingatan ninyo siya. Ingatan po ninyo siya na huwag siyang maka-aksidente o ma-aksidente. Alam po ninyo, napakasarap po kasi yung kahit hindi mo kakilala, kahit na hindi mo ka-ano-ano, kapag inimpress ng banal na Espiritu, pray mo, mag-pray ka. Ipag-pray mo.
Obedience po yan. Alam po natin yan. Nadadama po natin yan. Pero kung minsan parang ano lang sa atin binabaliwala lang natin. Parang bang yung narinig mo lang tapos lumampas. Pinalampas mo lang. Pero dapat alam po natin ang boses ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, alam na alam niya ang boses ng Diyos Ama. Bakit? Kasi lagi niyang kausap. Lagi silang nag-uusap. Lagi siyang nananalangin, nakikipag-usap sa Ama. Napaka-importante po ng panalangin sa buhay po natin. Pray in Jesus' name. Bakit nga ba tayo nananalangin sa pangalan ng ating Panginoon? Ano ba ang meron sa pangalan ng ating Panginoon? Sino po ang nakakaalam kung ano ang meron sa pangalan ng ating Panginoon? Sa pangalang Jesus. Anong meron kay Jesus? Sa pangalan niya. Ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 9 up to 11, therefore God exalted Him. Sino po yung tinutukoy dito na Him? Si Jesus. To the highest place and gave Him the name. Ano yung binigay na pangalan? Jesus. That is above every name. Higit sa lahat. Mas mataas sa lahat ng mga pangalan kesa kahit na sa pangalan pa ng mga presidente. Higit na mas maganda, mas makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa salita pa lang niya, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ganyan po makapangyarihan ang pangalang Jesus. And every knee sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, dapat luluhod sila. Luluhod tayong lahat. Walang hindi luluhod. Ganyan po makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Ano ba ang meron sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Pag binanggit ang isang pangalan, noon po, ang mga magulang natin, pag nagbigay po ng pangalan, may laging kahulugan yan. Hindi po katulad ngayon, ang hahaba na hihirapan ng mga bata. Meron nga pangalan, ang ipinangalan sa kanya, yung ABCD? Ang ibig palang sabihin nun, ABCD? Anong klaseng pangalan? Alam po ninyo, ang pangalan nagre-reflect sa isang tao kung sino siya. Karakter. Ang Jesus, ano yung karakter ng Diyos, ng pangalang Jesus? Anong meron sa Kanya? Sa pangalan. Bakit pinaniniwalaan natin? Bakit naka-powerful ang pangalang Jesus? Ang pangalan po ng ating Panginoon, ang ibig sabihin niyan, Savior, Redeemer, ang tumubos sa atin. Ano pa po? Bread of life, Lord, Creator of heaven and earth, the Son of the living God. Yan po yung Jesus. Wonderful Counselor, the mighty God, Prince of Peace, the everlasting Father, King of Kings, Alpha and Omega, Emmanuel, God with us. Kaya nga po sinasabi ko, kapag nananalangin tayo, lalo na po pag sa funeral, marunong po tayong manalangin, inuusal natin, sinasabi natin ang pangalang Jesus. Pero alam mo ba kung ano ang kahulugan ni Jesus? Ang pangalang Jesus. Alam mo ba kung ano ang magagawa ng pangalan ng Jesus sa iyong buhay? Karamihan po sa atin, minimorya lang natin yan. Hindi natin talaga nauunawaan, naiintindihan. Hindi natin isinasa puso. Inuusal lang natin ang pangalan ni Jesus nung nakaraan, nung hindi pa natin
alam ang katotohanan. Kaya nga walang bago, hindi nagbabago ang buhay natin. Patuloy ka sa kasalanan. Pero ngayon, alam mo kung ano yung ibig sabihin ng pangalang Jesus. Ano ang meron sa pangalang Jesus? Binago ka niya. Nagkaroon ka ng kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, nagkaroon ka ng kalayaan. Saan? Sa kasamaan. Sa kuko ng kaaway. Sa kamay ng kaaway. Papunta tayong lahat sa impyerno. Pero sa pangalan o ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yung pag-ibig niya, yun yung tumubos sa atin. Tinubos niya tayo. Kaya nga, Redeemer siya, Savior, Healer, Protector, Provider. Yan yung Jesus na pinaniniwalaan natin, na sinasamba po natin. Yan yung pangalan kung bakit makapangyarihan ang pangalang Jesus. Kaya lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Langit, sa lupa, at ilalim ng lupa. Even demons, luluhod sa Kanya. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Ang sarap po ng pangalang Jesus. Sa pangalang Jesus, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Sino po yung tinanggap na niya ng buong buo ang ating Panginoong Yesus? Paano mo nararanasan kapag binibigkas mo ang pangalang Jesus sa buhay mo? Ano yung nadarama mo? Kapag binabanggit mo ba, inuusal mo ang pangalan ni Jesus, nagkakaroon ka ba ng takot? Nanginginig ka ba sa takot? Wala ka bang kapayapaan? Pinaniniwalaan mo ba ang pangalang Jesus? Dito po sa ating tatalakayin ngayong umagang ito, ang una po na ating tatalakayin ay yung belief in the name of Jesus. Alam ko po, tayo pong lahat naniniwala na sa pangalan ni Jesus. Amen. What? Si bro lang ang naniniwala sa pangalan ni Jesus. Ako pumaniwala, kaya lagyo ng Jesus. English ang kepo. Do you believe in the name of Jesus? Ay, English ko pala. Dapat lang po na paniwalaan natin. Saliksikin pa natin ano ang meron sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? We don't just listen. We don't just hear. Yung nakikinig po tayo. Hindi po. Dapat meron tayong ginagawa. Paano mo pa malalaman o makikilala kung ano meron sa pangalan ni Jesus. Kaya nga po yung point number 1 po natin. Believe in the name of Jesus. Sa John chapter 1 verse 12 up to 13, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino daw po yung merong karapatan na maging anak ng Diyos? Sino po? Yun lamang, sabi po, yet to all who did receive. Yung mga tumanggap lamang. Sinong tinanggap nila? Si Jesus. Ano po ba ang sabi? To those who believe. Hindi lang niya tinanggap kung hindi sumampalataya, naniwala. Kanino? Sa pangalan ni Jesus. Sila lang po yung may karapatan na maging anak ng isang buhay na Diyos. Yun lamang, yung nagsasalita lang, yung binibigkas lang nila ang pangalang Jesus, wala silang karapatan na maging anak ng Diyos na buhay. Malinaw po ang salita ng Diyos. Amen po. Naunawaan natin. Nakukuha po ninyo. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His
name. He gave the right to become children of God. Malinaw yan po. Amen. Kayo pong nasa online. Malinaw po ba sa inyo? Salita po ng Diyos. Hindi ko po salita yan. Kaya nga po napakaganda ng ating LED dito para malaki yung mga letra, para nauunawaan natin. Letter by letter, word by word. Kaya nga po, kailangan, kapag naririto tayo, yung ating kaisipan, yung puso natin, 100% po nakatuon yan, nakalagak sa ating Panginoon. Para maunawaan natin kung yung kaaway, dinidistract ka niya, i-rebuke mo siya. You have the authority. You have the power. Nasa sa iyo ang banal na Espiritu Santo para i-rebuke mo yan. Para yung kaisipan mo, hindi niya kontrolin. Yung kaaway, hindi niya makontrol. Amen po ba? Para habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagiging malinaw sa iyo at ito ay naiuukit sa iyong puso, sa ating puso. Pag lumabas tayo sa pintuan na yan, kahit na nandyan nag-aabang ang mga demonyo, hindi kanya kayang gapiin. Amen po ba? Kaya nga po, malinaw po sa atin, sino ba yung may karapatan na maging anak ng isang Diyos? Yun lang pong tumanggap sa Kanya. At yung naniniwala o sumasampalantaya, kanino? Sa pangalang Jesus. Amen po ba? Kaya ano pa po ang sabi? Sa verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Kaya nga po tayo ay na-experience po natin yung pagka-born again. Tinanggap mo si Kristo, naniwala ka sa Kanyang pangalan, tinanggap mo siya, pinapasok mo siya dito sa puso, hinayaan mo siya, dyan na siya na ang tumira. Hindi na yung luma mong pagkatao, wala na yung luma mong pagkatao. Amen. Kaya nga may karapatan ka ng maging anak ng Diyos. Amen. Kaya nga po, sa pangalan ng ating Panginoon, bakit pinaniniwalaan natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus? Dahil sa Kanyang pangalan, merong buhay. Sino po yung nakarinig na noong kanta ni Charity Gale, yung I speak the name of Jesus? I speak Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, there is life, there is power. Sa pangalan ni Jesus, ano po, ang mga demonyo tumatakbo, nanginginig. Pero tayo, hindi. Mailita mo. Daig pa tayo ng mga demonyo. Sila, pag sinabi mo, in the mighty name of Jesus, get out. Tumatakbo yan. Nanginginig yan. Sila, alam nila, kilala nila kung sino si Jesus. Anong meron sa pangalan ni Jesus? Kaya nga po sa pangalan ng ating Panginoon, there is life, there is living hope, peace, power, love, healing, freedom from our sins, provision, protection. Yan po ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Jehovah Jireh, meaning God will provide. Jehovah Rapha, the God that heals. Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Ganyan po makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya dapat lang nating paniwalaan. No doubt. Walang doubt. Walang unbelief. Amen. 100% po natin paniwalaan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang sabi po ng Acts chapter 19 verse 13, 16, ito po ay isang kwento. Ang sabi diyan sa 13, some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those
who were demon-possessed. Mayroon daw mga Hudyo po, Jews, na ginagamit yung pangalan ng ating Panginoong Jesus para palayasin yung mga demonyo, yung mga napopossess. Pero ano po ang sabi? They would say, in the name of the Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Sa verse 14 po, ito po yung mga anak ni Sceva. 7 sons of Sceva. Sabi po, a Jewish chief priest were doing this. 15. One day, the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about. But who are you? May pagal, may pikuna yung demonyo. Aldoldo, gagamitan Ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoon. Ang lagi nilang sinasabi, Jesus, sabi po dyan, ang Diyos na po, yung ni Paul, sabi niya, sa pangalan ni Jesus. Meron pang sinunod pa yung pangalan ni Paul. Niya diniretso. Kasi yan daramdaman day tayo. Daramdaman day Paul. Ihingkahin na po. Kaya nga po, ano ang sabi ng, yung evil spirit? Then the man who had, one day the evil spirit answered them, Jesus I know, sabi po nung evil spirit. And Paul I know about. Jesus, kilala miya. Sabi po nung evil spirit dito sa 7 anak ni Sceva, alam namin si Jesus. Si Paul, kilala din namin si Paul. But who are you? Sino ba kayo? Kilala po ng mga demonyo kung sino tayo. Kaya nga po ano sabi? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of their house naked and bleeding. Po basta-basta gagamitan ni lagyunan ng Ginoo. Nungali, lumipat siya kaya kayong espiritu, panasakitan na ka. Ito po, ginawa ito. Magmamagaling la siguro. Pakipusan day Paul. Ingkahin. Pero wala naman sa kanilang puso. Hindi naman nila kakilala yung binabanggit nilang pangalan na Jesus. Kaya nga po, meron pang isang kwento dito. Sino po nakakaalam noong lalaki na nakatira po sa sementeryo? Kinadena siya pero natatanggal niya. Araw-araw nandun siya. Sumisigaw po siya. Tapos, isang araw, nakita niya si Jesus paparating. Ito pong taong ito, demon-possessed. Napakalakas. Pero nung makita niya si Jesus, ang ginawa niya? Tumakbong papunta kay Jesus. Meron po siyang binanggit dito, ang sabi niya. What do you want? Sabi niya. With me, Jesus, Son of the Most High God. Kilala niya si Jesus. Ano ang sinabi niya? Jesus, Son of the Most High God. Tayo kaya, paano natin kakilala, kinikilala ang pangalang Jesus sa buhay po natin? Ito, mga evil spirit ito. Kilala nila si Jesus. Tayo kaya, gaano natin kakilala? Dapat higit natin kakilala o alam ang pangalang Jesus kesa sa mga demonyong ito. Amen po ba? Huwag na po nating hintayin na tayo ay paglaruan ng kaaway. Lagi po namin meron tayong authority, merong power, merong pangalang Jesus na pwede mong gamitin sa kaaway po.
Kaya nga, napaka-importante po, gaano mo pinaniniwalaan. Dapat maniwala ka na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag may problema ka, kapag lumapit ka sa Kanya, naniniwala ka na merong kasagutan yung mga panalangin mo. Amen po ba? Pangalawa po, benefit from the name of Jesus. Use the name of Jesus. Use the name of Jesus. Gaano nyo kadalas ginagamit o sinasabi ang salita o ang pangalan ng ating Panginoon? Dito po sa John chapter 14, verse 13, 14. Yung benefit from the name of Jesus. Ano ba yung benefit na meron sa pangalan ng ating Panginoon? You can ask for anything in my name, and I will do it. So that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Sa book of John chapter 15, 16, ang sabi po dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Basahin ko na po yung susunod na verse po natin. Kung paano itong mga panalangin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay ibibigay niya. Dito po sa verse 1 John chapter 5 verse 14 up to 15 sabi po, this is the confidence we have in approaching God. Ito po yung pagtitiwala natin, yung confidence po natin kapag tayo ay lumalapit sa ating Diyos, sa ating Panginoon. That if we ask anything according to His will, kapag tayo po, ay humihingi, anumang bagay, ayon sa kanyang, yung will dito. According to His word. Ano ba yung according to His word? Ano ba yung itinuturo? Ano ba yung commandment ng Diyos sa atin? Kapag ipinamumuhay po natin ito, ginagawa natin ito. Ito po yung sinasabi dito na that this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Pakikinggan niya tayo. Sasagutin niya yung ating mga requests, yung mga dalangin po natin, yung mga kahilingan natin sa Kanya. Ano pa po? And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Ang ating Panginoon ang gusto niya. Talagang pagpalain niya tayo. Maranasan po natin. Ano yung mga kahilingan natin, yung mga kasagutan po sa mga kahilingan natin sa ating Panginoon. Gusto niya talaga maranasan natin yon. Pero bakit hindi natin nararanasan? Kasi hindi ka nabubuhay doon sa according to His will, sa Kanyang salita. Kaya nga po, dito sa Mark chapter 16, verse 17 up to 18, ang sabi po dito, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. And these signs, kapag ito po, yung ginagawa po natin, yung nagle-lay hands ka, may ipinapanalangin ka na merong karamdaman, mangyayari po yan. Kanino? Doon lamang sa mga naniniwala, sumasampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus, sa Kanyang pangalan. Maliwanag po yan. Ito pong verse na ito,
Pwede po ito ay maging figurative o literal. Doon po sa Amerika, meron pong isang preacher po na ginawa niyang literal ito. Ano po? Dahil nga, ang sinabi po dito, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Nagpipreach po sila, may dala-dala silang mga ahas. Ipinalupot sa leeg. Tinuka siya ng ahas, patay. Huwag po tayong maging foolish. Huwag po tayong maging mangmang. Opo, totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Gaano ka ba katotoo naman sa sarili mo? O gaano ba katotoo na pinaniniwalaan mo ang pangalang Jesus? Kaya nga po, and these signs will follow those who believe in His name. Maliwanag po. Kaya nga po, kapag tayo nananalangin po tayo sa may mga karamdaman, ano po? Dapat ikaw mismo, na nananalangin doon sa may karamdaman. Hindi yung may karamdaman na patatanggapin mo pa. Ano po? Hindi, dapat ikaw mismo, kasi ikaw ang nananalangin. Ano? Dapat ikaw yung merong pananampalataya, yung merong kang faith sa Panginoong Jesus. Na itong pinapanalangin mo na ito, gagaling siya. Bakit gagaling siya? Kasi naniniwala ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bakit maiibsan yung sakit ng katawan mo kapag ikaw ay may karamdaman? Kapag binabanggit mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil doon sa pangalan niya ang sabi, He is our great physician. He is our healer. Sa salita niya sa Isaiah 53, by His wounds, by His stripes, we are already healed. We are healed. Past tense na po. Healed. Magaling na tayo. Kaya nga, in the mighty name of Jesus, pag sinabi mo yan, you are healed. Merong kapangyarihan po yun. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Kaya ang pangalang Jesus, iba po. May mga kanya-kanya tayong pangalan, pero hindi po ganyan makapangyarihan ang pangalan natin. Kahit na buo pa ang pangalan ng ating presidente, hindi naman luluhod sa pangalan ni BBM ang mga nasa langit, yung mga nasa lupa, at yung mga nasa ilalim ng lupa. Hindi luluhod yan. Sa pangalan lang ni Jesus, luluhod yung mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Sa pangalang Jesus lamang po. At wala na pong iba. Kaya nga po ngayon, nagiging malinaw po sa atin. Napakaraming itinurong panalangin sa atin na iba yung pangalan ang binabanggit natin. O ninyo po. Ako po hindi ko naranasan kasi yung manalangin na 10, 12, ganyan. Dahil lumaki po ako dito. Nag-aaral po kami, sa eskwelahan natin dito. Pagdating sa religion, bagsak, sasabit ko mo. Kasi ako bahalong memorye. Ating Apulo, ating Makanyanana. Pero ngayon, nauunawaan mo, sa pangalan lang pala ni Jesus. Dapat kilala mo pala ang pangalan ni Jesus. Nauunawaan mo ano ang meron sa pangalan ni Jesus. Hindi lang yun, memoryado mo lang. Kahit na 1 taong ka nagdadasal, memoryado mo lahat ang panalangin, walang mangyayari sa iyo. Mapapagod ka lang. Pero tayo, kapag nananalangin tayo, hindi ba kayo nag-i-enjoy? Bakit? Ang kausap mo, ang Diyos na lumalang sa lahat? Ang Diyos na nagbibigay buhay sa iyo sa kasalukuyan? At pag binanggit mo ang kanyang pangalan, nararanasan mo, nadadama mo yung kapayapaan, yung kaginhawaan sa iyong buong katawan? Amen po. Pangatlo po, build your faith in the name of Jesus. Paano po ninyo inaalagaan? Paano po nagiging matatag
Paano po nagle-level up ang inyong faith? Build your faith in the name of Jesus. Sino po yung nag-Joshua 1:8? Yung ginagawa niya, yung Joshua 1:8. Alam po ba ninyo yung Joshua 1:8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Ano po itong sinasabing book of the law? Ang salita po ng Diyos. Meditate it day and night. Ngayon nga, high-tech na tayo eh. Iilan na lang yung magdadala ng Bible sa atin ngayon eh. Puro na lang cellphone eh. Pero pag binuksan pa natin ng cellphone, nauuna pa yung sa Facebook. O kaya yung doon sa, ano pa yun? Yung sa Messenger. O yung iba pa yung TikTok. Po. Kaya nga po, may disadvantage eh. Pag ito naman ang binuksan mo, yan, dire-diretso yan. Maliban lang kung pakikinggan mo yung sutsut ni Satanas. O kaya, papayagan mo na pipikit yung mata mo. Alam po ninyo, kaya natatalo tayo. Natatalo tayo ni Satanas. Kasi pinapayagan lang po natin. Kung hindi mo papayagan si Satanas na makagawa sa iyong buhay, hindi siya mananalo. Walang mahinang Kristiyano. Sabi ng salita ng Diyos, we are more than conqueror. We are victorious. Greater is He that is in us than he who is in this world. Bakit hindi nangyayari? Bakit hindi tayo nagiging matagumpay? Dapat yung pangalan ni Jesus, alam mo. Ika Satanas, burin mo kong matudtod in the mighty name of Jesus. Mako, kalakwan mo kukin. Sumusunod po sila. Dapat tayo marunong tayong sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. We just not just listen. Dapat mag-obey po tayo. Amen. Kaya nga, saliksikin pa po natin ang pangalang Jesus. Ano pa ang meron? Hindi pa po sapat itong mga pinag-aaralan natin. Kapag binasa pa po ninyo ang banal na salita, marami pa po kayong madidiscover. Kaya po ako, pag nananalangin ako, pag pinag-aaralan ko ang salita ng Diyos, sabi ko, Lord, ipakita mo pa po, ipaalam mo pa po sa akin yung mga deep secret things ng iyong salita. Kung yung John 3:16 yun ang pinemeditate ko, Lord, ano pa po yung meron dito na hindi ko pa nalalaman? Ipaalam po ninyo sa akin. Gusto ko pong malaman. Marami pa po, para tayong naghuhukay ng kayamanan dyan, ng mga ginto. Hukayin na po natin, hukayin ang salita ng Diyos. Kilalanin natin ano ang meron sa ating sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Para po mabuild, maging matatag yung faith po natin. At hindi kani-kaninong pangalan tayo naniniwala. Kaya nga po, sinasabi ng salita ng Diyos, kapag may dumating dito, anghel man siya galing sa langit, na iba yung pangalan na kanyang ipinipreach sa atin, wag mo paniwalaan. Maski na pong kasanting alalaki, maka-Amerikana ya. Puta magsalita ya, anang kasanting niluluwal kayang asbuk na. Pakiramdaman niya yung masalese. Nung apin, ing salita na ning ginawa ni Batyakin. Amen. Kaya po napaka-importante yung nag-aaral tayo. Katulad niya, sa Sabado, magbubukas na yung DEP natin, yung Discovery Education Program po natin. Gusto po, dapat po, inaasam natin na lalo pa tayong magkaroon o madagdagan pa. Yung kaalaman natin patungkol sa salita ng Diyos. Lalo na po yung level 1, ito po yung napaka-importante sa atin, yung foundation po natin. Paano maging matatag yung faith natin? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, pag-aaralan po yan, doon, hindi lang po kayo nakikinig katulad nito. Doon makakapagtanong po kayo. Masasabi ninyo ano yung sa kalooban ninyo. Dito, ako lang po ang may karapatan. Kayo wala. Ang karapatan lang po ninyo, makinig. Namnamin ang salita ng Diyos. Pero doon po, pwede ninyong gawin. Pwede ninyong ilabas kung ano po yung mga katanungan ninyo. Ano pa yung hindi nyo naiintindihan. Kaya po, sana, i-desire po ninyo, na makapag-enroll, makapag-aral tayo.
Kung wala man po kung free time po ninyo, yung Sabado, wala kayong trabaho, wala kayong pasok, gawin po ninyo na makapag-aral po kayo. Amen po ba? Kaya dito sabi po, build your faith in the name of Jesus. Know Him more through His words. Know Him more. Makikilala lang po natin ang isang tao kapag lagi natin siyang kasama. Di ba? At makikilala mo lalo ang ating Panginoon na titibay ang iyong pananampalataya at lalo mo pang makikilala anong meron pa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos o pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Kuminsan po, hindi po lahat. Nakakapaglaro po tayo ng, anong tawag nun? Yung ML na tinatawag nila? Mobile League, pabira. Mga di ka, 5 minuto, mamiyalong ka. 4 oras. Pero, ngini nga babalo mo. Ngayon nalalaman natin gaano ka-importante yung panalangin o anong meron sa pangalang Jesus. Malyaring nga mabayo. Kaya nga po, sa pangalan pa lang ni Jesus, kapag minumuni-muni mo yan, yun lang pag-ibig niya sa atin. Yung grasya lang niya, yung labis-labis na grasya ng ating Panginoon, yung kahabagan niya sa atin. Ako lagi kong binabanggit ito, kung ilang taon na po tayo sa kasalukuyan, ganyan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ilang beses na tayo nagkamali? Kinondem ka na ba ng Diyos? Sino ang nagko-condemn sa atin? Hindi ba si Satanas? Pero ang Diyos hindi. Ang ugali lang kasi natin, masyado tayong mapagmataas, masyado tayong mapagmaragul. Alata naman ipagmaragul, kaya nga harapanan ng Ginoo. Tandaan ng tamo po yan. At the end of the day, sa Diyos ka pa rin lalapit. Walang iba. Kaya po, dapat pag-aralan natin ang salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3, verse 17, 18, ang sabi po dito, therefore, dear friends, since you have been forewarned, tayo po ay binalaan na. Nauna pa, binalaan na po tayo. Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Nasa secured na po tayo. Secured na po yung position natin. Kaya ano ang dapat natin gawin? Bantayan po natin yan. Watch and pray. Ano pa ang dapat gawin mo? Binabantayan mo, nananalangin ka, mag-aral ka pa ng salita ng Diyos. Pag nakikilala mo, lalo mong nakikilala ang isang tao, nagiging malapit ka sa Kanya. Kapag lalo mong pinag-aaralan ang salita ng Diyos, lalo mo siyang nakikilala, nagiging malapit ka sa Kanya. Yung mga Kanyang pinagagawa, ginagawa mo, sinusunod mo, ipinamumuhay mo. Amen. Nababago yung buhay mo. Kaya nga kakaiba tayo. We are peculiar. Peculiar po tayo. Kakaiba tayo. Paano kang hindi kakaiba? Binago ka ni Jesus. Yung dati mong lumang pagkatao mo, wala na. Nagiging ilaw at asin ka ngayon. Ikaw ay isang magandang aklat na binabasa ng mga tao. Nabibless sila ngayon sa iyo. Kaya nga, nanong atin kaya kayo. Kaya nga po, kung alam po ninyo yung nagpatutuo sa atin, yung mga anak niya, mayroong katungkulan yan sa LNW. Yung mga anak niya dito nag-aaral, pero nag-iba yung ugali. Every time nakakain sila, nananalangin muna sila. Naging masunurin sila. Napagmasdan ng mga magulang yun. Pagkatapos na, ano kaya ang atin? Naririnig nila yung born again. Mag-born again tana mo. Nakita nila yung kakaiba doon sa mga anak nila.
Kapag si Jesus talaga nasa sa iyo, makikita nila yung kakaiba. Kaya sila kasama natin ngayon. Nananambahan. Bakit? Nakita nila, anong meron kay Jesus? Kaya po tayo pag-aralan natin, para pag tinanong po tayo, nino mo yung Jesus kaya kayo? May sabihan na tao ya mo. Alaya, detang may garal, detang makirandam mo kabud, ilang sasabi ka reta. Kaya tayo, ini-encourage namin kayo, pag-aralan ninyo, basahin po ninyo ang salita ng Diyos. Huwag lang kayong makinig sa amin. Amen po. Encourage ninyo yung sarili nyo, basahin ninyo ang salita ng Diyos. Sino si Jesus? Hindi lang tao si Jesus. Siya yung nagmahal sa iyo. Siya yung tumubos sa iyo. Sa tiyak na kamatayan. Siya ay Diyos. Kaya nga doon lang sa every knee, sa lahat ng mga tuhod, luluhod. Yung nasa langit, nasa lupa, at sa ilalim ng lupa. Yan yung Jesus natin. Yung Jesus ng iba, hindi yun yung tunay na Jesus. Hindi luluhod. Kay Brother Jesse Gutierrez, hindi luluhod yung mga nasa langit, at saka yung mga nasa lupa, at yung nasa ilalim ng lupa. Ang pangalang Jesus lamang po. Pangalang Jesus. Ang pinagkaloob na pangalan na pwede tayong magkaroon ng salvation, ng kaligtasan. Acts 4:12. Siya lang po. Amen po ba? Kaya nga po, secure na kayo. Para lalong maging secure yan, mag-aral pa po tayo ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya nga dun sa verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. But grow in the knowledge, in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Romans chapter 10 verse 17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So faith, ang pananampalataya po natin ay nanggagaling yan saan? Sa pakikinig po natin. At sa patuloy na pakikinig natin. At hindi lang po tayo nakikinig, hindi lang natin pinakikinggan. Ano yung dapat natin gawin? Obey. Sundin natin. Ipamuhay natin. Amen. Wag lang po tayong nakikinig. Wag lang tayo pupunta tuwing linggo, tuwing Sabado, tuwing Miyerkules para makinig. Kung hindi yung mga pinakikinggan, yung mga naririnig natin, yung mga itinuturo po dito, pagdating sa bahay, nire-review po natin. Pinag-aaralan po natin ulit. Minemeditate po natin. Laksan mo yung boses mo habang binabasa mo ang Romans chapter 10 verse 17 para ikaw mismo naririnig mo. Amen. Kaya nga si Job, doon sa chapter 36 verse 11, anong sabi niya? If they listen and obey. Ang ibig sabihin dito, nakikinig ka, pinakikinggan mo, at iyong sinusunod. Ipinamumuhay mo sa madaling salita. Amen po ba? Sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Whatever you do, ano man ang ministry mo dito, ako po ayaw ko yung naririnig na nagmi-ministry ka. Pagkatapos sasabihin mo, volunteer kumo kasi. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Whatever you do, whether in words or deed, do it in the name of the Lord Jesus. Kaya ako, nagagalit po ako, naiinis ako doon sa naririnig ko ng ganon. Kasi volunteer kumo. Kanino ka? Maglingkod. Ekeng Calvary Temple, kapatid.
Ken Diyos ka maglingkod. Kan Jesus ka maglingkod. Ala kang kabarapatan para sabihan mo na ika-volunteer ka mo. Uling ingega na ganang gagawan tamo para kan Jesus. Balo na ning ginuno na ning kekang pilubluban, ing kekang puso. Maglingkod tamo para keng Ginoo. Uling ika, pag ikaw ay naglingkod para sa tao, talagang mapapagod ka. Sasabihin mo talaga yan. Pero kapag ang iyong puso, ang iyong kaisipan, nakasentro sa ating Panginoon, siya ang pinaglilingkuran mo, si Jesus, hindi ka manghihina, hindi ka manghihinawa. Magiging matatag ka. Kaya nga po dito, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Kung ganito pala yung ginagawa natin, lagi ka nagpapasalamat. Ano po? Hindi ba nagagalak ang Diyos? Ang Ama? Aba, hindi pwedeng hindi kanya gagantimpalaan. Ang ating Diyos hindi po sinungaling. Kaya yung mga iba po sa atin, bakit napapansin natin? Bakit masaya sila? Masaya sila na naglilingkod, nagmi-ministry sa ating Panginoon. Hindi sila napapagod. Bakit? Kasi ginagawa nila yon para kay Jesus sa ating Panginoon. Siya yung inspiration nila. Dapat siya ang inspirasyon po natin. Ano man yung ginagawa natin. Sa bahay, naglilinis ka, naghuhugas ka ng plato, naglalaba ka. Ano po? Ano man yung ginagawa mo, gawin mo yan para sa ating Panginoon. Hindi ka manghihinawa. Magiging masaya ka pa. Amen? Kaya nga po, eto na sasabihan nitang volunteer ko muna. Amen po ba? Manyad kang tawad, kapatid, nung asabi mo yan. Tandaan po natin, hindi tayo naglilingkod kay Pastor Manny o kay Bishop Carlito Villanueva o kay Israel Mangonon o sa Calvary Temple. Naglilingkod po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Malinaw ho ba sa atin? Lahat tayong mga workers, malinaw ho ba sa atin? Ang salita ng Diyos talagang itutuwid po tayo. Ya ko po i-compromise si salita na ng Ginoo. Nung naning sasabihan na, yang sabihan ko kaya kayo. At makasulat naman kay maragul tamong LED. Malino ya po kaya kayo. Ito po yung nagpapalaya sa atin. Kaya nga sa pangalan ni Jesus, merong kalayaan eh. Sa salita niya may kalayaan. Talaga pag binabasa mo yan, nagiging malinaw sa iyo na hindi pala ganito yung aking asal. Pag sinabi yung pangalan mo, yung karakter, katulad ng pangalan ni Jesus, pag sinabi ng Jesus, anong meron? Pag sinabi yung pangalan mo, anong meron ka sa pangalan mo? Kaya nga po tandaan natin, Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father. Sa Matthew chapter 18 po, ito po ay yung panghuli po nating verse. O bago po basahin ito, mag-review na muna tayo. Pray in Jesus' name. Number 1 po, bakit tayo na manalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Believe in the name of Jesus. At alam ko po ngayong umagang ito, lalo po pang naging maigting kung bakit maniwala tayo, paniwalaan natin ang pangalang Jesus. Benefit from the name of Jesus.
Kapag pinaniniwalaan po natin, naniniwala tayo sa pangalang Jesus, meron pong benepisyo ito, meron pong naibibigay na kabutihan sa atin. Protection, blessings. Ano po? Pangatlo po, yung build your faith in the name of Jesus. Salita po natin. Last verse po, sa Matthew chapter 18, verse 18 up to 20. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, sabi ng verse 19, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Balikan po natin yung 18. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ano man po yung ating payagan dito sa lupa. Paano tayo nananalangin? Ang sabi po dyan, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ano man yung payagan mo dito, papayagan po sa langit. Ano yung dalangin mo dito? Na magkaroon ng kapayapaan? Yan po yung gagawin. Anong gusto? Nananalangin ka ng salvation ng mga mahal ninyo sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, masasagot po yan. Sasagutin po ng ating dahil mahal niya po tayo. And whatever you lose, ano man yung pakawalan mo dito sa lupang ito, sa mundong ito, pakakawalan sa langit. Kaya nga kung marunong ka magpatawad dito, pinatawad ka na rin. Nagpatawad, pinatawaran ka ng Ama, dapat marunong ka rin magpatawad. Amen po ba? Kaya nasa sa atin po ay yung kapahintulutan. Makakakilos lang po ang banal na Espiritu, ang ating Panginoong Jesus sa buhay po natin kung pahihintulutan po natin. Kasi binigyan niya tayo ng free will eh. Hindi niya tayo pwedeng, hoy, alika nga rito. Dito ka, huwag kang umalis dito. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Kaya nga may free will tayo. Yung free will na yan, dapat ginagamit natin lagi sa mabuti, hindi sa masama. Bakit maraming napapahamak? Dahil yung free will na yan, inabuso nila, ginamit nila sa masama. Bakit meron pong nakukulong ngayon? Bakit merong mga drug addict? Bakit may mga rapist? Kasi pinayagan nila. Hindi po pinayagan ng Diyos yan. Ang tao ang may kagagawan yan. Pwede niya pong sabihin, hindi. Pwede niyang ayawan yan. Bakit ang droga? Patuloy po yan. Bakit? Alam naman natin na masama yan. At pag nahuli ka, kulong ka. Bakit ang gusto-gusto ng mga iba? Gustong-gusto pa rin nila. Bakit? Nasa sa kanila yung desisyon. Yung free will, inaabuso nila. Kaya nga dapat tayo, maging ilaw at asin. Kaya nga yung trabaho natin, yung ibinigay po, iniwan na trabaho sa atin ng ating Panginoon, go! Preach the gospel. Make disciples. Teaching them to obey all I have. Yung itinuro niya sa atin. Nasa sa atin po yan kung hindi natin gagawin. Kaya ang lahat po na nangyayari sa atin, tayo rin po ang may kagagawan niyan. Kung hindi mo pahihintulutan ang kaaway, wala po siyang magagawa. Kaya nga, sinasabi dito, truly, sabi niya, I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly, I tell you that if two of you on earth agree, ilan ho ba tayo ngayon dito? Siguro mahigit tayong 100. Kung nag-a-agree po tayo, iisa ang espiritu po natin, iisa yung puso po natin na sinasamba natin ng Diyos
at pinaniniwalaan natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tayo ay binigyan niya tayo ng authority at power upang ang mga demonyong yan, yung mga masasamang espiritu na yan, ay pwede nating talunin, i-cast out. At yung mga ninanakaw po na kaluluwa ni Satanas, ay pwede nating ibalik, kunin sa Kanya, at dalhin sa ating Panginoon. Tayo pong makakagawa niyan. Gagawin ba natin o hindi? Papayagan ba natin o hindi? Nasa sa atin po yan, desisyon na yan. Ang salita ng Diyos maliwanag po. Ano man yung pakawalan mo dito, ano man yung hiling mo, ano yung sabihin mo dito. Nag-i-speak, nagdi-declare tayo ng kapayapaan, ng peace, ng unity. Yan din po ang gagawin sa langit. Amen po ba? Kaya nga po, ini-encourage natin, even in our own family po, mag-build po tayo ng altar. Napakasarap po kasi yung pinangungunahan natin. Marami po. Nagkukulang tayo kung minsan. Madalas. Pero, sabi ko nga, yung biyaya ng Diyos sa atin, sobra-sobra. Pinapaalalahanan niya tayo ngayon kung ano yung dapat natin gawin. Amen po ba? Kaya nga po, sa umagang ito, napakasarap po na pag-aralan pa ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ano ang meron? Nakita po natin, nalaman natin anong meron sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Bakit dapat tayong manalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus? Sa umaga pong ito, tayo po ay tatanggap ng banal na communion, ng banal na hapunan. Inaalala po natin kung ano ang ginawa na sobra-sobrang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa't isa po sa atin. At habang tayo po ay tumatanggap po ng banal na communion, hayaan po natin na tayo po ay makipag-communicate sa ating Panginoon.